Kaya po mabinamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto natin pong malagawain. Ito po ang pagkikinig ng salita natin pinakamamahalapang Jesus. Kaya inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang salita ng ating pinakamamahalapang Jesus na dadalhin po ng ating mangaral, ang ating beloved ordinary preacher, beloved Brother Louie Angeles. Palakpakan po natin ating pinakamamahalapang Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Paul. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala mong banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, Diyos na banayad sa pagkagalit sa kanan sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Double Evangelist Wilde Almeida, End Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung balagawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu, nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami po'y nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming punagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan makamit, patawarin, lubos-labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, Lord, ikaw po maglagay, makataga, dapat kong bigkasin, ikaw aking inaasahan, buksampong pangunawa, kaisipan ng bawat napakinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kawalatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Double Evangelist Wilde Almeida, the End Time Prophet of our loving God. At patuloy pong ating pag-alala kailanman, hindi natin malilimutan ang mga aral at turo na iniwan ating beloved Albastan Pastor, our beloved Mama Dear. At ako po'y nagpaabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children, ating beloved brothers in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, sa lahat po ng ating viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin, pamagatan po nating a spiritual journey. A spiritual journey sa Tagalog, isang spiritual na paglalakbay. Basahin po natin ang ating teksto. Kindly po sa ating mga beloved Bible readers. In the book of the Acts of the Apostles, chapter 17, from verse 29 up to verse 31. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device. In the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent, because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. Ito po sa mga gawa, kabanatang 17, talatang 29 hanggang 31. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi 17, kabanatang 29 hanggang 31. Isasabay po natin Matthew chapter 7, verse 13, 14, and verse 21. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin ng pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihetsnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Tatapos ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi ng lahat sa lahat ng dakop. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Amen. Gospel, Matthew chapter 7 from verse 13 and the following, the succeeding verses. Verse 13 of chapter 7. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat, because
Straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that findeth it. Verse 21. Verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. God bless you po. Dito po sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 13, 14, talo sa 21. Kayo magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat malog ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Dito po sa 21. Hindi ang bawat nagsasami sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi ang gumaganap ng kaluban ng aking Ama na nasa langit. Palakpakan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating malabay noon. Sabay-sabay po tayong pamalakpak ng may gala. Ang lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. A spiritual journey o isang spiritual na paglalakbay. Tayo po mga minamahal ay nasa tinatawag na paglalakbay. At sa ating paglalakbay, mga minamahal, hindi makipot o hindi maluwag ang daan, bagkus makipot ang daan, at hindi rosas ang ating lalakaran, bagkus mga minamahal, sasabihin tayo ay naging matagumpay kung malampasan natin, mga minamahal, lahat ng tinatawag na blockage sa ating spiritual na paglalakbay. Kaya sabi ng verse 29 sa Acts chapter 17 na ating nabasa, tayo daw ay mga lahi ng Diyos. Pinagpala tayong napabilang tayo sa tamang congregation bilang sinasabing lahi ng Diyos. Ang sabi, hindi marapat na isipin ng pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pilak o bato na ikinukit ng kabinasnan at katalinuhan ng tao. Hindi daw dapat ganun ang ating pag-iisip, mga minamahal. Maging sa ating mga pinagpalang baguhan na ngayon ay narito. Sapagkat sa ating paglalakbay, ang ating kasama ay ang Diyos na makapangyarihan. Sinasabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay Espiritu at ang Espiritu ay nanahan sa ating mga puso. Sabi ng banal na kasulatan, ito daw ating body. Sabi, your body is a temple of the living God, and the Spirit of God dwelleth in you. Nakatira sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya sa iyong paglalakbay, ang tangi mong kasama ay ang makapangyarihang Diyos, ang kanyang espiritong nanahan sa puso mo. Kaya ang sabi ng verse 30, ang panahon ng kahangalan ay pinalipas na ng Diyos. Yun daw ating panahon ng kahangalan. Yung ating pagiging stubborn, transgressor sa salita at utos ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, pinalipas na ito ng ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, kinalimutan niya kung ano ang kasalanan natin noon. Ang tinitignan niya, ang ginagawa natin ngayon sa kanyang harapan bilang lahing pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng verse 31, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw ng kanyang paghukom sa sanlibutan. Ayaw sa gusto ng tao, mga minamahal, merong tinatawag na judgment. And the judgment time will come, whether we like it or we don't like it. Darating at darating ang sinasabing judgment time, mga minamahal. At sa ating paglalakbay, mga minamahal, kinakailang espiritual ang ating paglalakbay. Ang ibig sabihin, espiritual na paglalakbay ay matagpuan tayong nananatiling isang lahi, pinagpala ng Diyos, hindi lahi ng masama, mga minamahal, o hindi lahing humiwalay sa Diyos, o hindi lahi tumalikod sa paglilingkod sa Diyos, kundi lahing pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil ayaw sa gusto ng tao, darating at darating ang tinatawag na paghuhukom. At kung ano ang ginawa ng tao sa sanlibutan, yun ang iyahatol ng mahal na Panginoon sa Kanya. Kaya sabi ng banal na kasulatan sa ating paglalakbay, hindi malawak ang daan, mga minamahal. Sa ating nabasa, Matthew chapter 7, verse 13, kayo magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang doon ay nagsisipasok. Sa ating palang espiritual na paglalakbay, mga minamahal, merong maluwang
at malawak na lakaran. Masikip na pintuan at malawak na pintuan. Ang sabi, doon sa makipot, konti lamang ang pumapasok, mga minamahal. Kaya nga maraming malalakbay, mga minamahal, pero hindi lahat sila ay nagiging mananagumpay, mga minamahal. Dahil sabi ng ating nabasa sa last phrase, sa malawak na pintuan, doon maraming pumapasok. Kaya sabi ng verse 14, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Kakaunti lang pala nakakasumpong sa makipot na pintuan. Actually, nasumpungan na ng lahat. Ang problema sa nakasumpong, kaya sinabing kakaunti ang nagpapatuloy sa kanilang espiritual na paglalakbay dahil sa napakakipot na pintuan, hindi kayang makasurvive ng marami, mga minamahal. Bakit? Dahil may rules. Kung merong spiritual journey, at the same time, mga minamahal, merong tinatawag na spiritual rules. And you cannot go by yourself without spiritual rules. Pag gumawa ka ng sarili mong rules, mga minamahal, ikaw yan, sarili mo yan, hindi spiritual ang iyong paglalakbay. Pero pag spiritual ang paglalakbay mo, mga minamahal, andun ka, mananatili ka sa tinatawag na spiritual rules dahil yun ang kailangan para makasurvive ka at makapasok ka sa makipot na pintuan sa iyong paglalakbay. Kaya ang sabi ng verse 21, mga minamahal, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking amang nasa langit. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maraming tumatawag sa Panginoon, mga minamahal. Amen? Ngayon, pag hindi ka wise, kung hindi mo kilala ang Diyos, mga minamahal, at mahilig kang manood ng kung ano-anong pinanonood, mga minamahal, madadaya ka. Kahit na nakamaong, pagpatong ng kamay, biglang may sisigaw, gumaling! O, hindi ba? Minsan naka-t-shirt lang, may kwintas pang malaki. Pag pinatong yung kamay, sasabi, gumaling! Kahit namang gumaling ka, mga minamahal, kung kahit gumaling ka pa sa karamdaman mo, kung wala naman si Kristo sa puso mo, basahin mo ang banal na kasulatan, ang demonyo nagpapagaling. Ang hindi kayang gawin ng demonyo, yung galing ka sa buhay na wala hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang demonyo may sarili siyang kaharian, mga minamahal. Kaya nga, gagayahin ng demonyo kung ano ang ginagawa ng makapangyarihang Diyos. Pero meron siyang isang bagay na hindi kayang gawin, ang baguhin na tao at dalin sa buhay na walang hanggan. Naintindihan natin. Hindi sapat na tumatawag ka sa Panginoon. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang papasok sa langit ay yun lamang gumagawa ng kalooban ng ating amang nasa langit. Kaya pagkatapos ng spiritual journey, meron tayong tinatawag na from God's viewpoint. From God's viewpoint. Ang ibig sabihin niyan, mga minamahal, pananaw mula sa pananaw ng Diyos. From God's viewpoint, ang ibig sabihin, mula sa pananaw ng Diyos. Kasi ang tao meron siyang sariling viewpoint. Tayo meron tayong sariling viewpoint. Kaya nga maraming sasabi, sa Jesus Miracle Crusade. Sa kanila maraming gumagaling. Tayo rin, magpagaling din tayo. Kahit naman sino pwedeng magpagaling, hindi ba? Bumayad ka ng 10 tao magsisisigaw dyan na siya'y gumaling siya, magaling na siya, mga minamahal. Pero ang tanong, nabago ba ang buhay niya? Hindi ba? Tayo, hindi tayo binayaran para sumigaw na gumaling. Tayo mismo ang nagsasabing, gumaling tayo sa kapangyarihan ng Diyos ng ating mapakinggan ang pangangaral na may kapangyarihan mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Yung ketong ko, marami na akong pinuntahan, hindi naman gumaling yung aking karamdamang ketong, mga minamahal. Dito, isang gano'n lang, dumalo akong may ketong, pagkatapos panalangin, umuwi ako walang ketong, hanggang ngayon walang ketong, may pet hanggang rapture, walang ketong. Nagbago naman ang aking buhay, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ko, isa na lang ang kulang sa akin, yung rapture, yun na lang ang aking hinihintay, mga minamahal. Kaya pag sinabing pagpapagaling, maraming pwedeng gumawa niyan. Mga minamahal, maraming pwedeng gumawa kasi yan ang kanilang pananaw, mga minamahal. Pero merong sinasabing pananaw na mula sa Diyos.
sinasabing from God's viewpoint. Ano ba yung pananaw na mula sa Diyos kanya? From the book of Job, chapter 24, verse 23. Though it be given him to be in safety, whereon he rested, yet his eyes are upon his ways. Amen. From the book of Jeremiah, chapter 31, verse 23. Verse 12. From the book of prophet Jeremiah, chapter 31, verse 12. Therefore, they shall come and sing the height of Zion, and shall flow together to goodness of the Lord, for wheat, for wine, and for oil, and for the young of flock, and of the herd, and of the soul, shall be as water garden, and they shall not sorrow anymore at all. Amen. God bless you po. Ito po sa Hope 24:23. Pinagkakalooban sila ng Diyos na malagay sa katiwasayan at sila'y nagpapahinga roon at ang kaniyang mga mata ay nasa kanilang mga lakad. Ito po sa Jeremias 31:12. Sila'y magsisipa rito at magsisiawit sa kaitasan ng Zion at magsisihugos na magkakasama sa kabutihan ng Panginoon, sa trigo at sa alak, at sa langis, at sa guya ng kawan at ng bakahan. At ang kanilang kaluluwa ay magiging parang dinilig na halamanan at hindi na sila mga mamanglaw pa sa anuman. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yun daw lumalakad spiritually, mga minamahal, meron silang sinasabing God's viewpoint o pananaw ng Diyos. Ang pananaw ng Diyos, ang sabi, pinagkalooban sila ng Diyos na malagay sa katiwasayan at sila'y nagpapahinga roon at ang kanilang mga mata o ang kaniyang mga mata ay nasa kanilang mga lakad. Yung pala yung sinasabing God's viewpoint. Pananaw ito ng Diyos. Pag lumakad ka spiritually, spiritual ang lakad mo, mga minamahal, may magandang pananaw sa iyo ang Diyos. Hindi ka para sa pagkaparusa, ikaw ay para sa pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ay katiwasayan, meron kang kapahingahan, at ang mata ng Diyos ay nasa iyong mga lakad. Kaya makipot man ang iyong papasukin, mga minamahal, mararating mo kapag nasa iyo ang sinasabing pananaw ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, dahil ang pananaw ng Diyos ay makapasok ka sa makipot na daan upang ikaw na lahi ng Diyos, na pinili ng Diyos, na pinagpala ng ating mahal na Panginoon, ay maging karapat dapat ka sa kanyang pinangakong buhay na walang hanggan. Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin, mahirap. Sa Jesus Miracle, mahirap eh. Sa iba naman, mabilis lang, pwede naman. Isipin mo, wala namang rules eh. Dumalo ka lang doon. Oh, hindi ka na magsuot ng puti. Kahit ano pa lang suot mo. Kahit na naka-jacket ka lang na maong, nakamaong kang pangtalon, kung ano ang suot mo, pagpatong ng kamay ng pastor, gagaling ka na. Oh, hindi ba? Walang rules. Pero merong tinatawag na rules para mapasayo ang pananaw ng Diyos, mga minamahal. Ang nagkakaloob ng katiwasayan, ang nagkakaloob ng kapahingahan, ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Dahil sabi ng ating nabasa, ibibigay sa iyo ng Diyos dahil ang kanyang mata ay nasa lahat ng iyong mga lakad. Meron kang patnubay, mga minamahal. Kaya yung salitang mahirap maglingkod sa Diyos, yun yung ayaw pumasok sa langit o ayaw gawin ang kalooban ng Diyos, pero gustong tanggapin ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Yun yung mga matampuhin, mga minamahal. Konting kibot, nagtampo. Ay nagtampo siya sa biyaya ng Diyos. Dahil pag matampuhin ka, nagtampo ka sa biyaya ng Diyos, mga minamahal. Dahil ang tunay na Kristiyano, pag binasa mo ang banal na kasulatan, wala siyang kinatitisuran. Dahil sabi ng banal na kasulatan, isa lang ang titignan mo. Look unto Jesus, the finisher and the author of our faith. Yun lang ang titignan mo, wala kang titignan iba, mga minamahal. At ikaw ay mananatili sa makipot na pintuan,
sa iyong spiritual na paglalakbay. Yan, nilagyan natin ang supporting verse, mga minamahal. Yung daw naglalakbay spiritually, ang sabi, sila ay magkakasama. Paano sila naging magkakasama? Ang sabi, sila ay magsisiparito at magsisiawit sa kataasan ng Siyon. Magsisihugos na magkakasama sa kabutihan ng Panginoon at hindi na sila mamamanglaw pa sa anuman. Yung pala, mga minamahal, yung tinatawag na ang pananaw ng Diyos ay nasa kanila, sila yung magkakasamang umaawit sa Panginoon. Ano man ang mangyari sa kanilang paglalakbay, mga minamahal, makipot man ang daanan nila, lakaran, ang sabi, umaawit pa rin ang kanilang puso at labi nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Peso Kristo. Kaya naman, sabi ng ating nabasa, yung kapanglawan daw ay inaalis ng Diyos sa kanila. So, meron kang pagsubok, pero wala ka sa kapanglawan. Naintindihan natin yon. Iba yung nasa trials ka na, nasa kapanglawan ka pa. Ang tunay na Kristiyano, pagdating ng trials, mga minamahal, masaya siya. Dahil muli niyang makikita ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako, nag-overnight prayer ako doon sa Marilao. Medyo mapanglaw ako eh. Dahil yung site engineer natin, nag-text. Sabi niya, umulan daw ng napakalakas. At pagkatapos, nag-overflow yung tubig, mga minamahal. Akala ko doon sa ginawa namin na doon sa porch ba. Nalagay kami doon ng pansamantalang canopy. Nung pala mismo doon sa loob ng venue, mga minamahal. Di nasira yung ating pin light, napakamahal noon, 750 ang isa. Di after overnight prayer, hindi ako umuwi, kailangan ako mag-repair noon para sigurado. Papasukin mo yung loob ng Kesame. Kaso, hindi ako nakatulog. Ang sama ng aking pakiramdam. Para akong may trangkaso, mga minamahal. Tawa, pag sabi ng ating ginagalang mahal pastor, palagi nating napakinggan, ang sabi, mga minamahal, kinakailangan ang pananampalataya mo, mga minamahal, ay pananampalatayang nanggaling sa Diyos. Not by feeling, mga minamahal. Hindi yung sa nararamdaman mo. Hindi siya nakikita, kundi sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. So, bago ako bumaba, alas 9 ng umaga, nalalangin muna ako, mahal na Panginoon. Bigyan mo ako ng lakas para hindi makita nung makasama ako kay may lagnat. Kasi uso yung mga ubo-ubo ngayon, mga lagnat-lagnat, mga minamahal. Kaya na kailangan ma-fix ang problema. Pinasok namin yung Kesame, kaya pala nag-overflow, hindi pala sa gutter. Yung palang clean out niya, mga minamahal, hindi naduktungan. Ay, di na-repair. Siyempre, nando ka ba naman sa loob ng Kesame? Kalahating katawan mo, nasa loob ng Kesame. Hatak dito, hatak doon, bound dito, bound doon. Pinawisan ako ng husto. Pagbaba ko sa Kesame, wala na yung lagnat ko. O, di meron pa kaming isang na-repair, mga minamahal. O hanggang ngayon, wala na. Di ba? Yun ang sinasabi, mga minamahal, na kapag ang pananaw ng Diyos ay nasa iyo, nasa trials ka man, nasa trouble ka man, sinasabing, wala kang kapanglawan. Dahil sa trials mo, magagalak ang puso mo na kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Isipin nyo, wala akong tulog. Siyempre, kaiisip mo sa problema, hindi ka talaga makatulog. Nakatulog ako, mag-aalas 6 na ng hapon. Siyempre, paswelduhan na ng mga manpower natin yan, mga minamahal. Hindi ba? Nakatulog naman ako. Nagising ako ng mag-aalas 12 na ng hating gabi, 11:45, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, magpupuri na ako. Kasi dito ako magpipreach eh. Dapat alas 3 pa yung puri. Mga minamahal, ginising na ako ng mahal na Panginoon. Wala naman na yung lagnat ko, hindi na bumalik, o di nagpuri na ako. Mahal na Panginoon, lakas lang ang kailangan ko. Huwag mo lang akong paubuhin. O, kita nyo, hindi pa ako umuubo. Hindi ba? Okay. Ibig sabihin, pag nasa iyo ang pananaw ng Diyos, anuman ang kalagayan mo, ang sabi, wala ang kapalngawan sa iyo, ang makikita mo, ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang sabi mga minamahal, yung lumalakad spiritually, sila ay magkakasamang nagsisihugos o maawit na may pasasalamat sa kaitaas-taasan sa ating pinakamahal na Panginoong Kristo. Kaya ang pagpupuri natin sa Diyos, itong ating pananambahan, mga minamahal, walang pinag-uusapan. Ano man ang iyong kalagayan,
pag nakarating ka sa pananambahan na puri mo ang ating mahal na Panginoon, hindi ka pa humihingi, nasa iyo na ang katugunan ng iyong panalangin. Dahil sabi ng ating nabasa, ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa iyong mga lakad upang bigyan ka ng katiwasayan at kapayapaan. Kaya pagkatapos nito, mga minamahal, meron sinasabing refusing the easy way. Refusing the easy way, ang ibig sabihin, pagtanggi sa madali ang daan. Kasi mga tao, mahilig sila sa instant, mga minamahal, parang noodles. Hindi ba? Mahilig sa instant, sa madalian. Walang proseso, mga minamahal. Dahil walang proseso, walang maayos na progress. Hindi naging maayos, mga minamahal, ang proseso, walang proseso, walang progress. Kaya ang sabi, pagtanggi sa madali ang daan. Anong ibig sabihin nito? Refusing the easy way. Basahin po natin. Kindly. The book of Proverbs, chapter 14, verse 12. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. The book of Daniel, chapter 1, verse 12. Prove thy servants, I beseech thee, 10 days, and let them give us pulse to eat and water to drink. Verse 15. And at the end of 10 days, their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Kawikaan Kapitulo 14, versikulo 12. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Dito po maminaman sa Daniel Kapitulo 1, ang talatay 12, talon sa 15. Ipinamamani ko sa inyo na subukin mo ang iyong mga lingkod na 10 araw at bigyan mo kami ng mga gulay na makain at tubig na mainom. Dito sa 15. At sa katapos-tapos sa 10 araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga mukha at sila'y lalong mataba sa laman kaysa lahat ng binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, yung lumalakad sa espiritual na daan, masayang pumapalakpak ng may galak. Huwag niyong tipirin niya yung palakpak, lahat magsabi ng praise the Lord.